Hello po mga kababayan, si Dante Marabilla. So palpalin natin mga kababayan yung mga pinapakalat ng mga DDS influencers tungkol doon sa budol money. Kasi sa totoo lang, hindi natin maintindihan kahit yung mga edukado tulad ni Guanzon, retired commissioner, matalino alangan man maging retired commissioner, maging commissioner na ng COMELEC at saka magaling na abogado. Pagkatapos pagdating sa budol money, yung kanyang kwento, budol. Sinupalpal po ni Director Matibag na pinapalabas ni Guanzon mga kababayan na freeze na niya yung mga kayamanan ni Martin Romualdez. Bakit na niya may 75 million na ginamit para sa entrapment? Saan galing niya yun? Sabi ni Matibag, wala niya kaming ginamit na pera ni Martin. Pera namin yon at saka budol money. May confidential funds niya, yung NBI. At parte yan ng operations namin. O ngayon, si Atty. Ibanez, yung rockstar vlogger mga kababayan na abogado, sinupalpal ang isa naman mga kababayan na DDS influencer. Ayan o, legal ignorance, kukulukoy. Sabi niya kasi, post niya, so authorized gumawa ng fake money ang taga-recto basta utos ng NBI. Wow! Sabi doon sa kanilang sa kanilang istasyon, yung SMNI. So alam na pala niya nila kung saan ginagawa yung fake money. Nagpagawa niya sila doon sa recto. Bakit na niya hindi hinuli? Pinaliwanagan po mga kababayan ni Atty. Ibanez. Sabi rito, nakita ninyo ito, he is making the statement. NBI Director Matibag na pinagawa ang mga pera for entrapment operation sa recto. He is even implying na nagka-counterfeit ang mga pulis. What a joke! Sagutin natin ito para maliwanagan. Hindi fake money ang pinagawa in the sense na gumagawa sila ng counterfeit currency para ipakalat sa publiko. Ang ginagamit sa entrapment operations ay budol money, prepared bills, and marked money na specifically made for law enforcement purposes. Legal ang paggamit nito sa entrapment operations dahil bahagi ito ng police power at investigative techniques ng law enforcement para mahuli ang suspect in flagrante delicto, or sa English, in the act of committing a crime. Pangpain nga. Ang importante, hindi ito ginagamit bilang tunay na pera sa commerce, kundi bilang ebidensya at pang-set up ng operasyon. Ang bawal ang paggawa at pagpapakalat ng counterfeit money bilang totoong currency. Under the revised penal code, particularly crimes involving falsification and counterfeiting of treasury or banknotes. Sa entrapment, merong tunay na mark money minsan. Tapos sinahaluan ng budol money. Ang goal is documentation and evidence. Hindi ito intended na pambayad sa sari-sari store o i-deposito sa bangko. So the answer to the question is yes, pwedeng magpagawa ng fake money. Sa recto, ang mga pulis. Basag? Kaya napakahirap mga kababayan, maging DDS. Kahit yung mga matalino, abogado tulad ni Guanzon, ang level ng nagiging utak, nagiging tulad ni Kokolokoy, pare-parehas na sila. Di ba, mga kababayan? Para lang siraan yung naging operation, mga kababayan, ng NBI laban kay Franco Mabanta. Iniiba na nila yung kwento. Hindi na yung extortion. Yung pangingikil, hindi na doon nakatuon, mga kababayan. Ang issue dito mga DDS, kundi nandun na sa ipinain na pera.
Nakita na ninyo? So maging sa issue ng budol money, makikita natin kung gaano nagiging amangmang ignoramos itong mga DDS. Legal ignorance, sabi po ni sabi ni Attorney Ibanez. So alam po ninyo, kapag ang isang tao ay walang alam talaga sa basic law enforcement a procedure. Kaya nilecturean ni Atty. Mabitag si wag anyang magmagaling. Pag wala niya kayong wala kayong alam, magtanong bago bumuka ng lalo pag wala niya kayo na experience sa law enforcement. Wag na lang magsalita kasi lumalabas niya kayo na mga mangmang. Sabi yan ni Atty. Mabitag. So ang resulta po, conspiracy theory, fake outrage, at malinaw na kabubuhan mga kababayan na pinapakalat nila online. Yan na tuloy, nagmumuka silang kahiya-hiya. Tama? So ito ngayon ang malinaw na pinapakita ni Coco Locoy, si Bugris. Sabay-sabay sila nagpakalat ng ganitong narrative. Si Mr. Sasot. Na lahat mga defenders ni Franco Mabanta, matapos nilang gawin mga kababayan na issue yung budol money, imbes na harapin yung tunay na issue, yung pangingikil ang tunay na issue dito ni Franco Mabanta, ang inatupag nila mga kababayan yung kapal ng bundle ng pera, yung kapal ng papel na nasa loob ng maleta na ginamit na pera, budol money sa entrapment, at yung salitang rekto, pinauso nila, gawaan niya sa rekto, bakit hindi pa inuli? Ganon katindi itong mga taong ito mga kababayan. So ito po yung classic DDS behavior. Kapag hindi kaya pong depensahan yung ebidensya, hahanap sila ng distraction. O ngayon, ipaliwanag natin ng maiksi, ano po ang budol money? Isa po siyang operational prop na ginagamit sa law enforcement tulad ng pinaliwanag ni Atty. Ibanez. Hindi po siya buong cash, mga kababayan. Hindi po buong totoong cash. Yung tunay na pera tulad ng paliwanag po ni Atty. Mabitag, 50,000 daw yung ginamit nila mula sa confidential funds ng NBI. Yon yung marked money na tinatawag. Nilalagay siya, dinabalot doon sa bundle ng budol money. Nasa ibabaw at nasa ilalim. Ang nasa loob ay mga ginupit lang na papel o kung hindi, yung dummy bills para magmukhang makapal na cash. Di ba nakalagay yun sa maleta? 3 maleta yung ginamit nila. Kasi nga, yung usapan, unang tranche 75 million. So kailangan gawin nila yon bilang prop money. Naintindihan na ninyo mga mga mangmang. Assuming kasi kayo. SOP siya pa mga kababayan sa police operation. Hindi po ito bago at hindi din ito illegal. Tulad ng paliwanag mga kababayan ni Atty. Ibanez. Normal siyang operational tactic. Sa law enforcement, hindi lang dito sa ating bansa, sa buong mundo, mga kababayan, ganon ang style. Hindi po siya counterfeit money. Naintindihan na ninyo? Hindi po galing sa rekto ang pera. So ito ngayon mga kababayan, ang talagang nakakatawa na parte ng DDS meltdown sa kanilang mga propaganda. Ang dami mga kababayan, dami money, sa liitin mong operasyon ay inihanda mismo ng ating mga authorities. Gamit yung confidential intelligence funds nila. Ito yung tamang paggamit, ini yung tulad ng paggamit ni Sarah. May legal control at coordination po dito. Ang mark money, tulad ng sinabi natin kanina, may serial number po siya. Para po sa sa recording at chemical markings. Para
para ma-validate po siya sa korte. Ganon. Hindi po siya random lang na papel na pinulot lang kung saan-saan. Pinulot lang sa kanto. Yung pagsabi na gawa sa rekto, figurative speech lang po yon. Hindi po ibig sabihin na talagang nagpa-print yung yung NBI agents sa Recto Avenue. Kasi nauso yung mga peke na ina-associate sa Recto. Kaya nagamit yung term na gawa lang sa Recto yon. Mga bugok. Lumalabas lang yung inyong mga pagkaingot. O di ba? Yan naman po natin sa kulturang Pinoy kasi. Pag sinabing recto, imitation, replika, fake copy, street expression lang po yon, mga kababayan, kasi yun na yung nakasanayan. Di ba? Hindi po siya literal na address. So ang literal, mga kababayan, na pag-intindi nito ni Kokolokoy, ni Iloy Bogris, ni Sasot, at saka ng mga DDS vloggers, malinaw po mga kababayan na sinyales ng mahinang comprehension. Kasi po nagmamadali palagi silang manira. Kaya hindi na nakakapag-isip ng maayos. Ganon ang tao pag nagmamadali. Nagkakamali-mali kasi nagmamadali, mga kababayan. Sa kanta, malinaw po. Wise men say, only fools rush in. Yan tuloy, kahihiyan. Laging nagmamadali sa propaganda. Hindi na napag-iisipan kung tama pa ba yung linyahan ng propaganda. Yan kasi may na yung reading comprehension. Pagpapakita, mga kababayan, yon ng kawalan ng contextual understanding. Kakulangan sa tinatawag na street smarts. At saka, siyempre, tulad ng sinabi natin, dispirado kasi sila sa kanilang mga propaganda spin. Nagmamadali, di na nag-iisip. Nakita ninyo? Nagmukhang bobo tuloy. Lalo na si attorney attorney pa naman. Si Guanzon, sinupalpal, mga kababayan, ni attorney Mabitag. So standard protocol po ito, mga kababayan, ng NBI. Sa loob ng opisina mismo nila, inihanda yung budol money. Totoong pera lang yung nasa ibabaw. Yung kapal niya, papel lang po yon. Kasi yun lang po naman ang kailangan. Kasi po, ang mahalaga sa entrapment operation po, mga kababayan, ay hindi kung totoong lahat yung laman, kundi kung totoong tinanggap ito ng suspect. Entrapment nga, pain lang yun. Pain doon sa hiniling na pera. Kaya bagsak na bagsak, mga kababayan, yung narrative, propaganda narrative ng mga DDS. Hindi nag-iisip. Nagmamadali nagmamadali sa kanilang mga propaganda. So ang tunay na issue dito po, yung pangingikil, yung extortion. So ngayon, ang mas malaking tanong, mga kababayan, sa issue ito, bakit masyado desperado itong mga DDS influencers na pag-usapan yung papel, pero ayaw nilang pag-usapan yung extortion allegation mismo laban kay Franco Mabanta? Nililihis nila. Parang yung isa issue kay Sara Duterte, laging nililihis doon sa bilyon-bilyon. O diba, mga kababayan? Pari-parehas ang pattern ng kanilang mga propaganda. Nililihis, distraction. So bakit sila mas interesado sa recto joke kaysa sa aktual na turnover ng bag, mali-maleta na pera sa entrapment?
Ito mga DDS, kapag facts na ang usapan, mga kababayan, bagsak talaga sila. Bagsak ang kanilang propaganda. Kaya semantics yung kapit. Kaya technical distraction ang depensa. Kaya mga kababayan, fake outrage yung strategy. Pero hindi po mabobora ng ingay ang proseso. At lalong hindi po mababago ng propaganda ang standard law enforcement procedure. So kapag mga kababayan ang depensa, papel lang yan. Ang ibig lang sabihin yan, wala na sila na maisagot sa tunay na issue. At kapag galit ka, mas galit ka sa budol money kaysa doon sa kikil, sa extortion allegation mismo. Malinaw po, propaganda lang ang natitira sa inyo. Yun na lang kayo palagi. Bagsak. O, di ba, mga kababayan? O, ito yung latest ngayon kay Franco Mabanta. Sabi dito sa report ng Daily Guardian, NBI says 200 callers surfaced after Mabanta arrest. The National Bureau of Investigation said more people have started reaching out after Peanut Gallery Media Network CEO Franco Mabanta was arrested in a high-profile entrapment operation over alleged extortion. Ngayon, ang sabi, may mga senador yata na kliyente itong si si Mabanta. So malalaman yon sa kanyang cellphone kasi nag-apply na ng cyber warrant yung NBI. So i-examine po nila, titingnan, bubusisiin yung mga cellphones pati yung computer nila. Kasi nandun yung mga records ng kung sino yung kanilang mga naunang kinutungan. O, di ba, mga kababayan? Ayan man lang po yung ating short video. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.